Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So ngayon ay pinag-uusapan na sa Kamara ang 2026 National Budget. So sa mga ganitong panahon, magbe-bare months bago mag-Disyembre ay kinakailangan ng isaayos ng Kamara ang ating budget sa susunod na taon, yung 2026 National Budget at makapanood tayo ng isang video na kung saan ay, sa Kamara to, na kung saan ay nagsasalita si Representative Toby Tiangco at alam nyo kasi mga amo, ah, sa pagbalangkas o pagsasaayos ng budget sa bawat taon ay nangangailangan ito ng pagpupulong ng Kamara at inaayos nila yung mga kanilang rules ika nga at alam naman natin na nung 2025 national budget ay naging kontrobersyal at marami ang ika nga kumwestiyon dahil may mga insertions at sumatotal nalalambungan ng korupsyon yung 2025 national budget at isabay na rin natin dito yung iniimbestigahan ngayon ng mga flood control projects ng mga congressman. So ngayon ay nagpahayag si Speaker Martin Romualdez na itong darating na deliberasyon ng 2026 national budget ay magiging transparent at magiging bukas daw sa lahat. So lahat tayo maaari natin makita siguro yung mga budget, yung mga bubuo sa budget sa 2026, yung mga pagkakagastusan ay maaari nating makita. So katulad ng sinabi ko, nakapanood tayo ng isang video na kung saan ay nagpapalitan ng diskusyon ang isang dalawang representative o dalawang congressman at ito ay si Representative Toby Tiangco at si Representative Mika Swansing. Siya yung parang tumatay yung chairperson nung mga sandali na yon o baka siya talaga yung assigned o siya yung pinaka-chairman ng committee na kung saan ay mag-uumpisa itong deliberasyon ng 2026 national budget. So, pinanood ko yung kanilang palitan ng argumento at naobserbahan ko na parang sa aking napakiwari ay ngayon si Representative Toby Tiangco ang lumalabas ngayong kontrabida sa Kamara. At natural naman dahil itong mga nakalipas na panahon ay palagian siya nagpapaunlak ng panayam sa iba't ibang news agencies, sa mainstream media at paunti-unti ay ibinubuking niya yung mga napansin niyang hindi regular sa budget ng 2025 national budget natin at paunti-unti ay inihahayag niya at binibigyan niya tayo ng kumbaga mga tips kung paano nabubuo itong mga budget na to. May mga insertions, ibig sabihin may mga isiningit. At kanina, natawa ko dahil na-discover ko sa kanya. Ngayon ko lang ito nalaman na sa budget pala ay meron siyang binabanggit na may mga ahensya yata ng gobyerno o may mga poponduhan ang gobyerno na binawasan at may mga dinadagdagan. So, inaalam niya kung aling-aling mga ahensya yon o aling mga proyekto ng gobyerno ang binawasan at dinagdagan. Ngunit napansin ko sa mga sagot ni Representative Mika Swansing na para bang nininervyo siya na ika nga. Kasi yung mga tanong ni
Representative Tiangco, direkta at simple lamang sa aking opinyon yung mga sagot na kinakailangan. Pero para bang hirap na hirap sagutin ni Representative Swansing yung mga katanungan ni Representative Tiangco. Kung makikita ko yung video na yun, mapapanood nyo ngayon dito yon at yung kabuuan nung parte ng kanilang palitan ay i-upload ko. Basta't nakita ko yung video, i-upload ko po sa inyo para maintindihan nyo po kung ano yung ibig ko sabihin. Dahil hindi naman po tayo abogado at hindi natin maipapaliwanag ng punto por punto yung mga hinahanap ni Representative Tony Tiangco. Ang kaya ko lang sabihin, nauobserbahan ko sa mga galaw at sa pananalita ni Representative Swansing na para bang iniiwasan niya o hindi niya maibigay yung mga direktang sagot sa tanong ni Congressman Toby Tiangco, na tuloy namumuo sa isip ko na para bang may pinagtatakpat sila. Alam nyo, mga amo, pag-uusapan nila ngayon at sa tingin ko, magiging masalimuot itong pagbuo o pag-approve ng 2026 national budget dahil nga, well, kung 2025 ay po, sasabi natin puro sablay na. Ayan pa, lumalabas pa yung mga flood control project na sablay-sablay o imbento lang. At sa tingin ko, hindi lang yan ang madidiscover natin. Sa tingin ko, sa lahat ng proyekto ng gobyerno natin, ay may korupsyon na nagaganap. Isa lamang itong flood control project na na-highlight dahil dito itinoon ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang SONA nitong nakaraang July. So, inoobserbahan ko yung palitan. Kung sa akin lang tinitingnan ko sa mata at opinyon ng nakararami sa kamera, ang mga bagay na hinahanap ni Congressman Tony Tiangco ay medyo paano ko masasabihin nito? Medyo revealing. Kasi dokumento ang hinahanap niya. Gusto niya kasing malaman kung ano yung mga proyekto ng 2025 national budget na nakapaloob sa 2025 national budget na nabawasan. At ano-ano yung mga nadagdagan. Hindi ma-provide ni Congressman Swansing yung request ni Representative Toby Tiangco. Alam niyo, nakakatuwa si Representative Toby Tiangco. Marami siyang alam dahil siyempre, una, siya siyang kongresista. Ikalawa, at sa tingin ko ito ang pinaka-importante, ang lahat ng nagiging galaw ngayon ni Representative Toby Tiangco ay, sa tingin ko lang pwede tayong magkamali, ay may basbas o alam ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa tingin ko, kaya nahihirapan ang kabuuan ng Kamara kay Toby Tiangco, kay Congressman Tiangco, dahil nasa likod niya ang Pangulo. Hindi sa gusto kong palabasin na, straight pala itong Pangulo natin, gustong malaman itong mga korupsyon na to. Toby Tiangco, alamin mo yan, ilabas mo sa publiko yung mga dokumento na kinakailangan para masilip natin kung talagang saang partikular na mga ahensya ng gobyerno, aling mga proyekto ang may korupsyon. So parang ganun, sa isip ko namumuo yan. Tila ngayon, lumalabas na talagang kontrabida ngayon si Tony Tiangco at ang lumalabas na kalaban niya ay halos ang buong Kamara. So kawawa naman itong si Representative Toby Tiangco. Naisip ko tuloy, ito kaya may mga project kaya si Toby Tiangco na na-approvean, lalong-lalo na noong 2025. Kasi itong 2026, malamang meron mang ma-approvean na project niya. Baka, alam niyo na, yung parang sinasabi niya rin niya na nadidelay o halos sabihin na wala ng pondo, baka maapektuhan ng tuluyan yung kanya namang
mga constituents. Well, politika yan. Politika yan. Sugal ni Representative Toby Chanco yan. Nakakainis nga lamang dahil maganda yung mga sinasabi ni Congressman Toby Chanco dito sa video na binabanggit ko. Pero tila bagang pinagkakaisahan siya at yung mismong namumuno nung hearing na yon ay hirap na hirap siyang sagutin. Bagamat puro simple lamang yung mga itinatanong niya. At para bang inililigaw siya ng kanyang mga taong kaharap doon, yung mga kapwa niya kongresista. At dumadating pa dun sa punto na may kumontra na alam niyo na, para bang inis na sa kanya. Dahil alam naman natin, marami na rin na nagsasabi na mapupunta na naman sa korupsyon itong 2026 national budget na to. At yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na magiging transparent at bukas sa lahat, sa tingin ko, ay hindi mangyayari. Dahil kung mangyayari yan, pababayaan ng Kamara na may mag-participate na tagalabas. Sabihin mga observer na maaari ding magtanong kung bakit ganyan ang budget, bakit ganito, bakit wala ito. Walang magtatanong. So, ang lalabas nito, sila-sila lang din. Kung sino yung nakaraang taon na bumuo ng budget ng 2025. Malaking malaking numero noon, malaking bilang ng mga congressman na yon, ang siya pa rin gagawa ng 2026 national budget. Bagay na ikinababahala ng marami, kapares po natin, na baka nga mapunta na naman sa korupsyon. Natitiyak ko may mapupunta at may mapupunta sa korupsyon. Dahil sa umpisa pa lamang, deliberasyon pa lang kung paano na bubuin, ano yung mga rules na dapat gawin para masigurong hindi magkakaroon ng korupsyon, tila ba nagkakasablay-sablay na at para bang nagtataki pa na sila, ay asahan pa kaya natin na mag-perform sila ng maayos. Lalo pat nabalitaan natin na karamihan pala sa mga kongresista natin sa ating bansa, ang siya ring hahawak, siya ring mag-e-execute ng mga proyekto na to. Ibig sabihin, sila ang mag-a-approve, sila ang magbibigay ng budget, tapos sila pa rin pala ang gagawa. Ayan, nakikita natin sa telebisyon. Hindi ba? Tapos mukha nila ang ilalagay sa mga, alam niyo, sa mga bawat project, nakikita niyo, di ba? Kung magkano ang nagastos, sino ang kontratista, kailan mag-uumpisa at kailan matatapos, at kung magkano yung ginastos sa proyekto na yon. Ang masakit pa nito, kahit bawal, yung muka ng kongresista o kung sino mang politiko na tumulong para maisakatuparan itong project na to, litrato niya ang nakalagay doon. Alam ko bawal sa ating batas. So marami din na nagsasabi na sarswela lang itong ginagawa ng Kamara na kunyari lang na magiging transparent, pero ang totoo, itatago pa rin nila to. Hindi natin malalaman talaga yung kabuuan ng proseso kung paano binabalangkas ang isang budget, kung saan maa-allocate, gaano kalaki, saan nagbabawas, saan nagdadagdag. Hindi po natin malalaman yon dahil hanggat maaari, itatago nila sa atin yon. At syempre, hindi naman po lahat tayo nakakaintindi ng diretsong English. Kaya nga mas pinipili nila yung wikang English dahil alam nila maraming mga Pilipino, hindi ko naman sa tinatawaran na kapag sasalita naman tayo ng wikang English, hindi nga lang kasing galing, kasing tatas ng mga taong nasa Kongreso. At kapag sila ay ini-interview na, pag nagsalita na, takot na batas ang binabanggit nila na hindi naman natin naiintindihan, kaya panansya ko doon. Doon po tayo na ililigaw, doon po sila nakakapagtago.
pagdating sa ganito. Kasi pinag-uusapan dyan, pere. Pagalingan ng isip dyan. Meron pa nga akong nakakitang isang video, isang reputable na media outlet na ito palang si Mika Swansing ay meron ding mga proyekto sa kanilang lugar at yung kanyang mukha ang nakalagay doon sa kumbaga pinaka-sideboard ng project na yun. Para bang pinalalabas na doon sa kanyang distrito kung saan man siya naninilbihan na sa kanya nang galing o parang pinalalabas niya na siya ang gumastos, which is mali. So, kayo maghanap ng video na yon. Nasa mainstream media siya. Napanood ko. Kaya, buo ang paniniwala ko na itong 2026 national budget, hindi natin malalaman ang kabuuan nito dahil malaking bilang ng ating mga kongresista ay corrupt. At Pangulo na natin ang nagsabi niyan. Nagpamukha sa atin yan. Napakaraming construction company ang nagmamay-ari ay kongresista at kung hindi man ang kongresista mismo, kamag-anak, asawa, anak, o malapit na kamag-anak, malapit na kaibigan, pero sila din na nag-award. So, nakakalungkot. Siguro dapat kung talagang nais natin ng transparency. Umpisahan niyo sa 2026 national budget. Pabayaan nila ang tao makita kung paano dinideliver. Hanggat maaari, pagsalita sila ng Tagalog para naiintindihan natin. Hindi ba? So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po sa inyo.